Mad Flow Music. San Pablo eh? Norman, patay gutom. Norman, pangit, patay gutom. Norman, patay gutom. Patay gutom si Norman. Norman, hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman, pangit, hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa si Galingan mo ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Kay Ate May, basta labas po kami dito sa away ng iba. Tama. Maponesang Pinay, hello mga katropa pips at mga kahombre. Shoutout sa pamilya ko, Nishiyama family. Thank you. At eto na, pagpatuloy na natin ang video ni M. Lang. Muli, ang kulubot mong bayag. Di ba? Advice ko sa'yo makagago, buslugin mo yung bayag mo. Batak-batakin mo ng konti para magkaroon ka naman ng konting tapang. Ito palang makagago na to, bukod sa demonyo, nagbasa ka ng Bible verse. Bukod pa ron, sul-sul talaga. Putang ina, alam mo yung ano, yung butiki? Alam mo yung butiki? Yung magkaibigan yung sawa at saka yung crocodile. Yung butiki nandun, mas masahol pa sa bubuli, sul-sul. Sa Garden of Eden, si Eva at si Adan, para magkasala, merong ahas doon. Yun, si makagago yun. Natatawa ako sa putang ina, sul-sul. Sarap ano yun eh, no? Alam nyo, kung si Kulaong nagkakilala kami, mga edad ko 17, 18, 19, iti 360 ko talaga yung ilong niyan doon sa likod ng batok niya. Isang ikot pa ganun, tapos dito lalagpak yung ilong niya sa batok niya. Ako tarantado po talaga ako. Black sheep ako ng pamilya. Talagang walang ya po ako sa walang ya. Kaya itong mga style ni Kulaong na to, kung nakilala ko to noon, wala sa akin yan. Mighty Kid Mac, sana naman wag na nilang banatan si Sabi. Focus sana sila kay Kulaong. Beke naman, pwede po pakiusapan si Nasukir. Malapit na tayo sa finish line kay Kulaong. Kaya lang po matanda po kasi sa akin yun eh. Hindi po makikinig sa akin yun. Hindi po ako pwede na mang-impluwensya o mag-utos o magsabi sa ibang influencer na hinto nila ang kanilang ginagawa. May malaya po kasi tayong space dito sa SOCMED. Ngayon, kung yun po yung trip nila, wala naman pong problema sa akin kasi hindi naman nila ako pinapakialamanan, hindi ko rin naman sila pinapakialamanan. So, bahala po sila sa buhay nila. Ngayon, kasi ako nga po, ang aking prinsipyo, the enemy of my enemy is my friend. So, nakita ko yung paglaban ni Sabi kay Kulaong. So, mag-stay ako that way na wala akong pake kung sino man si Sabi. Kasi, kay Sabi, wala pa naman tayong lahat na papatunayan. Wala pa. Hindi natin alam kung si Sabi ba si Susan Yance, kung si Susan Yance ba yung nambudol ng OFW, kung talaga bang meron siyang ginawang masama. Diba? Wala eh. Zero knowledge tayo. Diba? Kita nyo, kung talagang wanted yan, di dapat na ipakulong na ni Kulaong. May general yan na kaibigan sa Camp Crame. Bakit hindi po napapakulong si Sabi? Diba? Kaya hayaan na lang po natin sila, matatanda na po yung mga yun eh. Diba? Kaya hayaan na lang po natin sila. Kung ayaw nyo ng content nila, huwag nyo na lang panoorin. Yun lang po masasabi ko. Norman naman, hindi ako nanunulsol. Nandun lang ako para makuha ang matamis na ni Boss Manny sa pagkakaso sa'yo. Oo naman, hindi sulsul yun. Alam mo yun, chance ko na yun para ma-fulfill ang pangarap ko na magkaroon ka talaga ng patong na kaso, hindi lang sa akin. Ngunit galing din sa malalaki at matataas na mga tao. At yes, Norman,
pati na rin sa mga OFW. Oo, huwag niyong kakalimutan mga kahombre ko. Lahat na lumalabas sa bunganga niyan ay para sa kanya. Tandaan niyo yan mga kahombre ko. At ito pa mga kahombre ko. Yan lang ba kaya mong ipagmalaki? Akala ko ba makagago, malalim ka sa underground, ha? Sinabi mo sa akin na dapat kinapa ko ang lalim mo. At pag natunghayan ko ang lalim mo, sabi mo, ay baka mawala na lang ako. Eh bakit kung sino-sino ini-interview mo at sinusulsulan mo magalit sa akin? Eh kaso hindi nabili. Hindi nabili, no? Walang views, no? Tanga. Norman, halatang wala kang utak, no? Wala kang kokote, wala, hindi tumatakbo ng ayos ang utak mo. Anong kinalaman ng underground, ha, sa mga in-interview ko? Wala bang kwenta mga in-interview ko, Norman? Butya, ikaw, 50 anyos ka na in-interview mo? Ganito? Walang iya ka, 50 anyos ka na, ganyan ang ini-interview mo, literal na scripted. Magandang gabi po sa inyo. Ako nga po pala si Joshua Frias. Nila scripted, di ba? Putya, para humugot lang sa kanto ng vulcanizer, nang nagbo-vulcanize ng gulong, pinagpanggap ng nakasapake makagago. La Basilia. Ako po yung inoperan ni Norman Mangusing ng 50,000 po para po basahin po lahat ng sinulat nila about po kay Sir MG. Pagka daw po tapos namin, ibibigay daw po yung 50,000. Nung natapos na po kami, ang binigay lang po sa akin is 2,000. Ikaw nagsasabi sa akin na scripted pero ikaw ang gumawa. Literal, patunay na naman ho na yung sinasabi niya ay para sa kanya, di ba? Versus ako, ang mga ini-interview ko, mga kilala, mga karespe-respetong mga tao at mga kapanipaniwala na mga mamamayang Pilipino na literal na nadenggoy at naloko mo. Oo! At ito mga kahombre ko, Eh di ngayon, tospok. Oh, walang views. Okay? Walang views. Mahina yung views. Sayang pamasahe. Nakuha mo? Walang naniwala. Di ba? Norma, nakakahiya naman sa'yo. As of now, 900,000 views na ang sinasabi mo na hindi binili at walang views na interview. Tingnan nga natin. Ngayon ay etong bago niyang upload, 151,000 na. Etong bago niyang upload 4 hours ago. Nandito ba yun? Tignan nga natin kung nandito yun. Oh, wala dito, teka. Punta tayo dito sa isa. Kasi mawawala dyan. Tignan ko lang kung ilan na yung views. O, 1M na. 1M na dito, pero ito siguro mga 1.1 doon sa YouTube Studio. Kasi delay yan eh. 1M na. Kulaong, ikaw ba? May 1M ka bang videos ngayon? Wala yata. Ayan ang views mo kahit sa panaginip mo. Pagsamasamahin mo man ang 20 mong content, hindi ka aabot sa naging views ko sa video ko na to kung saan kasama ko ang karespe-respeto Tama si MG, nag-1M sabi niya sure 1M to eh. Yun, nag-1M nga. at ang legendary sa Pilipinas na si Boss Manny Pacquiao. Hindi ka uubra, Norman. Wala. Lahat ng sinasabi mo, puro kasinungalingan. Sa 10 sinabi niyan, 11 kasinungalingan. Ang governor ng Sarangani Province na si Rogelio Ruel Pacquiao ay kaibigan daw ni Gusgusin. Unang-una, yun hong kapatid niya na naging gobernador at congressman si Ruel, ano ay kahit papano masasabi nating kaibigan, nung hindi pa siya politiko, way back 2010, 2010 ho, that was 16 years ago, si Ruel ho, si governor, ay kalaro ko minsan ng tongit, kalaro ko ng bilyar, hindi mo ginalingan eh. Ang pagkakamali mo makagago, hindi mo alam, kaibigan ko yung kapatid niya.
Hindi ka pa sikat, kupal. Sri Lankang mabaho ka pa lang. Nandun na ako sa Jensan at yung kapatid niyang gobernador, kalakalaro ko na sa mismong bahay nila. Hindi Payang-paya si Kulaong dito, Diyos ko. Paano pa pag kuwari, mapunta ng Sarangani si MG? Tapos, syempre, taga doon si Manny Pacquiao. Paano kung pumunta doon si MG at interviewin din si Governor Ruel Pacquiao? Putya payang-paya si si Kulaong Diba? Payang-paya si Kulaong. Kasi kapag sinabi ni Ruel, hindi ko kilala yan. Sino ba yung Kulaong na yan? Naku, Diyos ko, ang laking kahihiyan. Kaya alam nyo, sa totoo lang, ang hirap pong mag-name drop. Yan yung actually ako, katulad niyan sa politika, ang tagal kong nasa politika. Never ako nag-name drop na kilala ko si ganito, kilala ko si ganyan, nakita ko si ganito, nakapagpa-selfie ako kay ganyan. Ang dami kong nase-selfiehan na mga kilalang tao, pero kay BBM lang, si BBM lang yung pinakita ko rito na nagpa-selfie ako. Kasi si Yorme Isko Moreno, yan. Pero yung iba, hindi, kasi alam nyo, hindi naman porke nagpa-selfie ka o 'di ba, kilala ka na eh. Si Kulaong pa, sabi ni Kulaong, nagkita sila ni Ruel Pacquiao. Ikaw pa hindi ka magpa-picture diyan kaya mag-video. Putya, sa sobrang paepal mo na 'yan, 'di ba? Kaya mahirap nagne-name drop eh. Sana kapag si Boss MG ay makasama sa Jensan o sa Sarangani, na doon magpapile ng kaso etong si Manny Pacquiao, si Mami Dionisia, o baka pati si Ruel Pacquiao kasi puro name drop si Kulaong kay Ruel Pacquiao. Nakakahiya yun. Biruin mo, kalaro ng isang gobernur, Ruel Pacquiao, sa tungit pa, sugal yun si Kulaong na kriminal, convicted criminal, 2 beses naging nahatulan ng guilty. Diba? Putya, nakakaya yun. Governor ka eh. Tapos inilalapit ka ng isang kriminal. Inilalapit ka sa pangalan niya. Putya, hindi dapat palagpasin to ni Gobruel Pacquiao. Masisira siya dito kasi pinagmamalaki ni Kulaong, nagtotong-it sila. Negative yun. Sugal yun Bilyar, sabong. Diba? Negative yun pag ganun. Ako. Nine-name drop. Diba? Kapag yan hindi po totoo, si Kulaong, baka ito pag nakulong to sa Jensan jail, BJMP sa Jensan, kailangan ng adult diaper. Hindi mo alam, kaibigan ko yung kapatid at pumupunta ako mismo sa bahay nila. Hindi ka pa tao, makagago, nagbibilyar na kami ni Ruel. Ano ka pa lang no, Sri Lankang mabaho ka pa lang no, hindi ka pa kilala sa mga vlog na yan. Yun yung mga kasama ko, nagkalaro ko na ng tongit, tanga. Ang katangahan mo, makagago, hindi mo alam, kaibigan ko yung kapatid. Interviewin mo din. Hindi ka pa kilala sa Pilipinas, makagago, mga 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Naglalaro kami ng bilyar doon sa bahay niya. Nagtotong-it kami 2. Magdamag yun Pag nagtong-it kami ni Ruel. As in, magdamag. Yung tatay mismo ni Manny, nakakasama ko sa sapukan. Napakakapal ng pagmumukha mo, Norman Gusgusin. Nagkita pa kayo sa Newport Resorts World? Pag nagkikita ho kami sa Maynila, recently nagkita kami sa Resort World, kami nagkamay at nagyakapan pa bilang brothers. Kaibigan ko po yan. Sino namang maniniwala sa'yo? Sa 10 sinabi mo, 11 kasinungalingan. Sa mga binanggit mong mga mahalagang pangalan, from Vice Mayor ng Parañaque. Shoutout na rin kay Vice Benjo Bernabe. Vice, yung Jaguar mo,
Buhay pa hanggang ngayon, yung Jaguar mo na binigay sa akin. Governor, Ay, shout out ko sa kaibigan ko, yung gobernador ng Nueva Vizcaya, si Governor Jing Gambito. Mabuhay ka, partner. lahat itinatanggi ka. As in, lahat itinatanggi ka. Hindi ka raw kilala. Si BBM, hindi ka kilala. May kamag-anak ba kayo, Francis Leo Marcos? Wala. Amy Marcos, hindi ka kilala. Kamag-anak niyo ba itong si Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents? Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala. Pero nagulat naman ako kasi wala naman kaming kamag-anak na gano'n. Boss Manny, hindi ka kilala. Na-trapo daw. Ayan, hindi niya na-meet. Tapos definitely wala kayong utang dyan, ama. Hindi mo kilala. At saka, Akala ko nga, adik yung pinano mo. galing sa pinakamalapit kay Boss Manny na source, hindi po kilala ni Governor Roel Pacquiao ang tao na ito. Isa hong gobernador yan. Do you even think, do you merely think na magbibigay sa iyo ng oras yan, Norman? Isang buong gabi, naglalaro kayo ng billiard at tong eats? Baliw ka nga talaga, no? Mukhang ganun nga. Sa bagay, ninong mo nga sinabi mo na ginagawa mo lang na caretaker. Alam nyo ito maaring baka totoo na merong pagkakataon na nakasalamuhan niya etong mga taong to. Eto nga sila Ruel Pacquiao, eto nga tatay ni Manny Pacquiao. Baka nga totoo. Pero hindi bilang isa siyang alta sosyedad. Baka siya'y driver, baka siya'y boy, water boy, waiter, o baka ang tawag doon yung panadero. Hindi bilang alta sosyedad. Hindi bilang nabibilang sa mga prominenteng tao. Baka nga waiter. Yun ang baka waiter. Hindi yung talagang nakipag-meet siya o na-meet siya na as FLM na hindi po. Kasi doon pa lang po nagpalit ng pangalan si Culaong sa Jensan. Doon po yan nagpalit ng pangalan. Ang nakakaalam niyang issue na yan, si Boss Mike Cervera, yung pagpapalit ng pangalan sa Jensan. At may kaso sa judge, yun nga po yung parang issue noon. Mayor Jesus Ladaran na ninong ko. Siya yung tagbabantay ng aking mga lupain at plaisdaan. Ex-mayor sa inyo, sinasabi mo na caretaker lang ng mga hito mo? Tapos sabi mo pa, yung isang asek na kilala mo ay... Bet. Alam niyo ba si Bet? Asek ng DILG yan. Tagabili ko ng bigas ng COVID yan, ng pandemic. Dito totoo to. Tagabili niya lang ng bigas yan si Bet. Utusan, tagabayad ng Globe, taga-bili ng bigas, taga-kuha nung mga gamit ni Culaong, mga painting, mga ganyan. Kasi may opisina si Bet doon sa bahay ni Culaong na inuupahan. Doon sa yung pinuntahan ni Imelda Marcos sa bahay, may opisina si Bet doon. Tapos nung pinalayas na sila doon. Hindi ko alam kung ba't sila pinalayas. Parang siguro baka wala nang pang-upa, nakakulong kasi si Culaong nun eh. Nung pinalayas po sila doon, di ba, ano pa rin niya si Bet. At ito nga pong Bet na ito, ang alam ko ay dikit ito kay Amy Marcos. Kaya nga, si Pebbles Talakera, meron siyang mga post patungkol kay Culaong at kinokonek niya kay Amy Marcos. Pero wala pa talagang, kasi itong mga lumalabas na mga pagsagot ni Amy Marcos at ni PBBM, way back 2020 pa to itong mga video na ito. So matagal na sila'y sumagot. So para sa akin, kailangang sumagot ngayon ni kahit si Amy Marcos o si Sandro, kahit isang kapamilya lang ng mga pamilya Marcos, para ma-address lang ulit itong issue. Kasi ganun si Culaong eh. Sabi nga niya,
kung hindi totoo sinasabi niya, ang presidente ay Marcos, di sana daw matagal na siyang wala. Ang ano ko nga, baka hindi na lang pinapatulan at wala kasing panahon ng ating presidente sa ganyan, sa mga ganyan tao. 'Di ba? Pero tingin ko, kailangan din nilang itong i-address tong issue na ito. Hindi man ngayon, pero siguro in the near future, maiano nila to, malinawan na, maipaliwanag nila sa atin o maliwanagan tayo na kung bakit si Kulaong ay hindi nila ito pinapansin o hindi nila ito parang sinasampiga. Tama yun. Tama yun. Maaaring yes, loyalist, tama. Kaya nga napwesto ng DILG Golden Tacore. Shoutout sa'yo, Golden Tacore. Feeling ko waiter siya or driver. Pwede. Baka nga na malimos doon tapos naging kaibigan na niya. Diba? Golden Tacore kasi nagsasabong din si Pacquiao dati. Malamang nakasabayan lang pero hindi sa gandikit. Tama. Kasi si Kulaong, alam mo yun, nakalaro lang niya sa poker si Neil Arce. Ginawa niya ng kababata. Ginawa niya ng, ano tawag dito? Ginawa niya ng best friend. Nakita, alam niyo yun? Ganun gawain ni Kulaong. Diba? Pero ngayon, si Pacquiao, hindi na, ang alam ko hindi na yung nagsasabong kasi dati, yung tito ko sa si Pacquiao, yung mga manok nila nagkakalaban sa Araneta. Meron akong tito na nagbi-breed doon sa amin sa Santa Maria ng mga manok panabong na talagang panalonin, nananalo talaga. Yung iba from Iloilo, yung iba Bacolod. Talagang mga primera klaseng manok panabong ang binibreed ng tito ko. Tingin ko, mga time na yan niya narinig o nakilala o baka nakita niya. Ganun naman kasi ko lang, nakita lang niya Kunwari, nakasabayan lang sa sabungan. Manny Pacquiao, nakasabay sa sabungan. O kaya, tatay ni Manny Pacquiao, sasabihin niya, ay, galing kami dun sa sa sabungan. Nandun yung tatay ni Pacquiao. Binati ko nga Ay, kilala kasi ko nun. Alam nun, Marcos ako. Ganun ang mga niya si Kulaong. At sinabi mo, Teka, yung may nag-comment dyan, alam niyo po si Kuya Nasukir saka ako, napakatagal na po naming magkaibigan. Yung pong mga issue dito sa SOCMED, hindi na po kami masisira niyan. Maaring magkalaban sila ni Kuya Alpha, magkalaban sila ni Sabi, pero hindi ibig sabihin nun, porque kalaban ni Sabi si Kuya Nasukir, kalaban ni Kuya Alpha si Kuya Nasukir, hindi ko na kaibigan si Kuya Nasukir. Kumbaga ako, kaibigan ako ng lahat. Mag-away-away sila dyan. Pero kaibigan ko pa rin silang lahat. Ganun po ako. Ayokong yung magano sa mga issue nila. Kasi tama yun. Isip bata ako. Pero di ba ako kumbaga may sarili kong pag-iisip at hindi po ako umi-entra sa mga ganyan. Kasi may sarili kong may sarili kong atake, may sarili kong ginagawa. May sarili akong kumbaga yung vlog ko Mac Pablo to iba to, di ba? Iba si Baka Gago. Di ba? Ganun tayo magkakaiba tayo. So respect na lang sa bawat isa. Kung makita ninyo na may pinag-uusapan doon, hindi nyo type, huwag nyo na ipamalita dito. Kasi po, may sarili po kaming content dito. May sarili kaming Kulaong time. Hindi naman to Sabi time. Hindi naman to Nasukir time. Diba? Kulaong time nga na ang isang general ay ganito mo lang? Yung regional director ngayon ng Region 2, si General Maralag, dating bantay bahay ko lang yan nung nakakulong ako. Siya yung bantay bahay ko. Yung tigadala ko ng damit nung nasa kulungan ako, mabuting tao rin naman yan. As in, masasabi kong bata ako talaga yan. Sinong maniniwala sa'yo? Mga opisyal na tao? Kilala ka? Tropa ka? Sino ka ba? Napakawalang kwenta mo!
Alam niyo dito sa tawagan namin ng kaibigan kong model, putya sinabi ni Kulaong, 12 general daw. 12 general daw ang dumalaw sa kanya. Ay putya, nandito pala yun, sa upload ko pala yun. Piruin mo yun, sabihin ni Kulaong, 12 general ang dumalaw sa kanya. Re-raid din daw ang NBI, paglaya niya. Putya, sino ka? Diba? Dito yun eh. Dito. Ako po dapat atay. May trabaho po bang opening sa inyo? Nga po yung nakakatakot nakakahiya. Francis Leo Marcos yun, nakakahiya. Pumunta mo si Francis Leo. Liligawan ka ni Spiritualis Miraculous Puer. Kulungan pa. Actually, kagagaling lang dito. Mahina yung connection, nagbabuffer. Dito yung namin niya talaga, nasa kulungan siya eh. Yung connection ko yung mahina kasi nasa kulungan pa. Actually, kagagaling lang dito ni General Maralag, ni General Kiral, ni General Evangelista. 12 general yung galing dito. Umiiyak. Ayan 12 general daw ang galing sa kanya. Sabi nila paglabas naman ng mga re-raid sa NBI. Re-raid din daw nila. They are ready. My men are ready. Sabi. Imaginein mo yun, 12 general pinuntahan siya. Sino ka? Diba? Sino kang hayop ka para puntahan ng 12 general at umiiyak daw yung mga general sa kanya? Sino ka? Putang ina Kulaong. Matagal nang style ni Kulaong yan. May pumunta lang na sarhento dyan, sasabihin, dinalaw ako ni General. Kahit nga nung nasa pagudpod dyan naka-live, sabi, Bongbong Marcos is watching. Sabi niya pang ganon. Tapos nasa Australia yan, sabi niya, I would like to congratulate the incoming Vice President, Insan Bongbong Marcos. Diba? Anak ng teteng. Masyadong si Kulaong, pa-epal talaga na ganyan. At tinan mo, itsura mo, mukha kang patay gutom. Paano ka naman re-respetuhin ng mga taong may dignidad, may aral, mga may posisyon sa gobyerno? Do you even think may maniniwala pa sa'yo? Isang gobernador nakikipagtong-it sa tulad mo? Yan talaga mga kahombre ko, imposible ho yan. Kahit kailan mga kahombre ko, hindi makikipagtong-it ang isang gobernador sa tao na yan. No! Hindi saka yan, parang paninirang puri yan eh. Mataas na, leader ng probinsya. Hindi lang mayor eh. Governor yan eh. Tapos gagawan mo ng kwento na nakikipagtong-it sa isang kriminal, convicted criminal. Putya, di ba parang ang laking kasiraan nun? Biruin mo mga pakyaw, kapit-apitagan sa Sarangani, nakikipagtong-it at bilyar lang sa isang kriminal. Di ba parang ang laking kasiraan naman nun? Knowing na meron pa yung kinakaharap na human trafficking. Knowing na kung ano-anong naging kaso. Di ba pwedeng mailapit na. Si governor pala natin pwedeng masilip kasi yan ng mga kalaban ni Gobroel. Siyempre, kahit saan namang, kahit nga sa barangay lang may mga magkakalaban na barangay captain, di ba? So, yung mga nakakalaban niya sa politika, pwedeng hanapin niya pwedeng gawin niyang butas na, kita nyo, sabi nung si FLM, sugarol, nagtotongit pala yung governor natin, tas nagbibilyar magdamag. Pwedeng maging kasiraan yan. At pasok yan sa libel, tingin ko talaga. Saka isa pa, yung panawagan mo Kulaong na parang ang dating, nagsusumbong ka kay Gobroel,
Hindi yan kakagatin ni Gobroel eh. Bakit? Nanay niya rin yung sinasabihan mo na masahol pa sa baluga. Nanay niya rin yun eh. Bunsong anak si Ruel. Pinakamabait daw na anak. Di mahal na mahal niya si Mami D. No, diyan ka nagkamali ng binangga ko laong. Kaya para kang bumangga talaga sa Sige. pader. 'Di ba, yung sabi ko po sa inyo kahapon, si Kulaong, parang nasa isang kalsada na walang lilikuan, walang pwedeng pag-U-turnan. Wala siyang ibang pupuntahan kundi talagang papunta lang doon sa pader na 'yon. Kaya yan ay mabagal, kaya yan ay mabilis. Wala ka ibang pupuntahan, Kulaong, kundi ang pagbangga sa pader. No choice ka. Kahit mamreno ka, aandar ulit yung sinasakyan mo. Papunta doon sa pader na 'yon. Babangga ka talaga sa pader na yung Kulaong. Kapag huminto ka, namreno ka, at naging idle ka, yung napahinto ka talaga, nandito kami sa likuran ng sasakyan mo, sa likod ng sinasakyan mong kotse, para itulak at bumangga ka doon sa pader na yun. Wala ka talagang patutunguhan, Kulaong. Pag yan nakarating kay Governor Pacquiao, papatulan din siya nun. Sana nga, Ate Michelle, yung busy talaga ni MP ang talagang exciting. VIP na VIP ka na talaga sa Hoyo. Kasi ngayon, pa lang, plano ka ng dalawin. Tama, Ate Michelle. Ate May, nadagdagan na naman, ikakaso sa kanya si Kulaong. Tama po, Jun Morales, magandang kasuhan din ni Roel si Kulaong. Opo, Joka, Kuya Max, siraulo na si Kulaong, balik sa relihiyon. Baka magtayo ng kulto si Kulaong kapag hindi kinaya si Boss MG at si Boss Pacman. Baka nga. Goody Germs, pag magkaibigan, dapat walang tirahan patalikod. Mas okay na maging isip bata, wag lang maging peke. Salute sa'yo, Kuya Mac. Tama na, wag mo nang ipasok dito yan. Hindi appropriate. Kulaong time po to. Okay, basta may makita yan at madikitan yung kwento niyan, kamag-anak niya sa kuko or business partner niya, ugali ni Kulaong yan. Golden Takore, tama yan. Raymark, Jabil, ayan. Kala ko sasabihin ni Kulaong siya nag-train kay Boss Manny ng boxing. Kabasagan niya ng mukha nung bata pa sila. Ay, malabo na yun. Kuya Robert Durano, ayan, attendance check. Okay, Ate May Alcantara, primera klase ang galing bakolod na manok panabong. Tama, ate. At napakarami na pong naipanalo ng mga manok nung tito ko. Just Walk Travels and sana padampot yan si Kulaong ni MP para dalahin sa mental hospital. May problema talaga sa pag-iisip yan.